Paano nangyari ito? Ngayon, ako na ba? Hindi ko akalain na isa palang tagasanay. Ano ang ginawa mo sa mukha ko? Aasa ako sa mukhang ito, para makapag-asawa ng mayaman. Sinabi ko na huwag mong hanapin ang kapahamakan. Talagang hindi mo ako pinakinggan. Panang-ahas mo pang sirain ang mukha ko. Papatayin kita. Hindi maganda. Tama nga ang sinabi ng guro. Mahirap talagang magpayo ng mabuti. Isumpa kang demonyo. Napakaliwanag ng araw ngunit tinamaan ng kidlat. Siguro ang Diyos. Hindi na kaya pang tiisin. Itong si Jiang Zuking. Napakaswerte naman niya. Konti na lang. Makatatanggap na ng saksak. Talaga bang swerte lang? Ginoong Yu. Hindi kaya iniisip nyo. Ang kidlat na ito ay tinawag ni Jiang Zuking na siya ang nagpasapit nito. Napakahibang. Alisin ang tatlo sa kanila. Oo. Hindi lang siya isang tagasanay. Pinapaboran pa siya ng Diyos. Ang babaeng ito talaga. Palagi na lang nagiging mas kawili-wili. Ginoong Yu. Dumating na ang tsaa. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Ano ang ginagawa mo? Nag-aral ka ba ng martial arts? Kung fu? Hindi ako nag-aral. Bakit? Ang babaeng ito talaga'y gustong magpanggap. Pero kung tutuusin, kahit na hindi ako natutong gumamit ng martial arts, malakas pa rin ang lakas ko. Ang karaniwang tao ay hindi ko kelvel. Malakas ang lakas ko. Gaano kalakas? Paano ko ba ito ipapaliwanag sa'yo? Ganito, ipapakita ko sa'yo. Tumayo ka. Anong gagawin mo? Ginoong Yu, nakita mo na ba? Ikaw. Ginoong Yu, Lola, nandito ka na. Bilisan mo at ibaba mo na ako. Oh. Ikaw ang nagpapademo sa akin. Bakit ka nagmamadali bigla? Sige, salubungin mo sila. Ginoong Yu, ano ang nangyari kanina? Ano sa tingin mo? Grabe ang bagsik mo, Ginoong Yu. Ginoong Yu, kanina, si Jiang Zuking. Talagang gusto kang saktan. Napakadelikado ng babaeng ito. Hindi na pwedeng palampasin ito. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Tandaan mo, ang nangyari ngayon ay hindi pwedeng ikalakal o sabihin kahit kanino. Para H. Yung babaeng yun talaga, upang maging hindi pabor kay Jiyu. Akala ko siya, hawak si Mr. Yu at naglalaro. Qingzhou. Lola, sa pagkakataong ito, ngunit hindi ito naging walang kabuluhan. Nasa bundok ako. Nakilala ko ang isang Taoist na guro. Siya ang nagbigay kay Master. Ang matandang babae na may milyon. Lola, hindi ba't sinabi kong lumabas ka? Maglibot at mag-enjoy sa bundok. Bakit na naman kayo nagpunta para sa hula? Hindi na sayang ang paglabas ko ngayon. Ang Taoist na guro na ito, siya ay isang dakilang tao. Sabi pa niya, sa taong ito, tiyak na makakapagpakasal ka sa taong gusto mo. Kahit ako, hindi ko alam kung sino ang gusto ko. Hindi ko talaga alam. Paano niya malalaman? Lola, siguradong niloko ka na naman. Hindi man loloko ang aking guro. Ang guro mo ay matandang babae. Paumanhin po, dahil ang aking guro ay isa ring Taoist na guro. Kaya di sinasadyang nakisibad ako. May Taoist na guro ka. Sino ang dakilang tao na iyon? Maari mo ba akong dalhin upang makita siya? Matandang babae. Hindi marunong manghula ang aking guro. Ang batang ito ay napakatapat. Hindi marunong manghula. Normal lang iyon. Dahil, ang bawat Taoist na guro, ang kanilang kinagagalingan, ay magkakaiba. Ngunit, hindi mo pwedeng maliitin ang iyong guro. Hindi. Gustong gusto ko ang aking guro, HMM. Mabuti naman. Napakabait talaga ni Lola. Nagdadamayan pa siya para kay Master. Kahit anong mangyari, kailangang matupad ko ang kanyang kahilingan. Qingzhou, wala ka pang nagugustuhang tao ngayon. Walang problema. Tungkol sa mga damdamin, mahirap talagang sabihin. Kapag nagkagustuhan, isang iglap lang, magugustuhan mo. Sa loob ng ilang araw, tamang-tama ang piyesta ni Lola. Sa oras na iyon, makihalubilo ka sa mga dalaga. Makipag-usap ka ng mas madalas. Malay mo, may magustuhan ka na. Si Lola talaga. Binibigyan na naman ako ng pagkakataong makipagtagpo. Mabuhay si Lola. Lola, hindi ako madalas sumasali sa ganitong klaseng mga gawain. Alam mo iyon. Kaya, hindi ako pupunta sa piyesta ngayong taon. Ginoo Yu, hindi ka pwedeng hindi pumunta. Bakit naman? Hindi ako pwedeng hindi pumunta. Pag-isipan mo, ang kaarawan ni matandang Ginang Yu.
Gusto ba niyang pakinggan ang mga tao sa labas? Para batiin siya? Syempre hindi. Ang matandang ginang. Ang pinakagusto niyang marinig ay ang pagbati mo. Kasabay nito, hayaan mong makita ng ibang tao kung gaano kahusay ang anak ng pamilya. Kung hindi po kayo pupunta, sasabihin ng iba, tingnan nyo, sa piging ng kaarawan ni matandang ginang, kahit sariling anak ay hindi sinamahan. Sa oras na iyon, ang nasa isip ng matandang ginang ay tiyak na labis ang kalungkutan. Qingzhou, walang problema. Kung ayaw mong pumunta, huwag ka nang pumunta. Lola, hindi ko takot sa sinasabi nila. Lola, paumanhin. Dati ay hindi ako marunong umunawa. Hindi ko naintindihan ang damdamin nyo. Sa bawat susunod nyong kaarawan, pupunta po ako. Batang babae, napakaganda ng mga sinabi mo. Napakalaki ng naitulong mo sa akin. Kung hindi dahil sa mga sinabi mo, tila sa buong buhay ko, hindi ko mahihintay si Qingzhou. Nasamahan ako sa piging. Hindi naman ganun. Si kuya ay likas na masunurin. Kahit ano pa ang sabihin ko, wala ding silbi. Batang babae, napakahusay mo talagang magsalita. Halika, ibinibigay ko ito sa'yo. Matandang ginang, hindi ko na po matatanggap ito. Muli, nakapagbigay ba ako sa'yo noon ng kahit ano? Oh, ang ibig kong sabihin ay si kuya. Nabigyan na ako ng sahod. Kaya ang bagay na ito, hindi ko na po kayang tanggapin. Ang isa ay para sa isa. Tinulungan mo po ako. Dapat lang akong magpasalamat sa'yo. Tanggapin mo na. Ito ang nararapat para sa'yo. Ang bait talaga ni matandang ginang. Binigyan na naman niya ako ng malaking ginto. Sa seluselong ito, dapat kong magawa ng maayos ang pagsasaayos para matupad ang hiling ni Lola. Teka, parang nakalimutan kong mag-apply para pumunta sa pagtulong sa selusalo. Siyempre, ang pamilya Yu ito, ang mga sosyal na personalidad ng Yuncheng, ay narito lahat, di ba? Oo nga, pero ang mga taong ito, hindi lang lahat para bumati sa matandang ginang Yu sa kanyang kaarawan. Bakit mo nasabi? Si Yu Qingzhou ay darating din, kaya ang mga sosyal na dalaga ay karamihan sa kanila dahil sa kanya pumunta. Ano, darating din si Yu Qingzhou. Bakit di mo agad sinabi? Tama na, paano naman kaya magugustuhan ni Yu Qingzhou ang isang tulad mo? Paano kung sakali? Mahirap maintindihan ang panlasa ng mayayaman. Narito na si matandang ginang Yu. Anong karapatan mong pigilan ako na pumasok? Anong basehan? Ang iyong imbitasyon ay peke, di ba? Paano mo nalaman? Ang peking imbitasyon na aking maingat na ginawa ay nasilip mo agad ng isang tingin. Ito bang gwardya ay isang bihasang nakatago sa simpleng trabaho? Dahil iyan na umalis. Pakiusap. Ah, lumabas pala ang damit. Madali lang ito. Matandang ginang, si Ginoo Yu ay sumama rin sa inyo. Napakamasunurin ni Qingzhou. Itigil mo muna ang trabaho. Samahan mo ako rito. Matandang ginang, napakaswerte ninyo. Tiyak na hahaba ang inyong buhay. Mahaba ba ang buhay o hindi? Wala nang halaga. Basta makita ko si Qingzhou magpakasal. Sa buong buhay ko, wala na akong pagsisisi. Matandang ginang, naway ang inyong biyaya ay parang silangang dagat. Ang inyong buhay ay maging kasing haba ng bundok sa timog. Ito ay espesyal na regalo na inihanda para sa inyo. Sana magustuhan ninyo. Naiintindihan ko ang inyong intensyon. Ang red along ito, kalimutan na natin. Ako'y matandang buto na. Hindi ko matatanggap ang regalo mula sa inyong mga nakababata. Na regalo, hindi ba? Kunin ninyo pabalik. Oo, ang matandang babaeng ito, nakakainis. Ngunit harap-harapan sa napakaraming tao, hindi ako binigyan ng importansya. Lola Yu. Ikaw ba ay dalaga ng pamilya bay? Ay nako, row away. Kailan ka bumalik mula sa ibang bansa? Bilis. Dali. Umupo ka. Ako'y narito para sa piging para sa kaarawan ni Lola Yu. Kaya bumalik agad. Ang ganda naman. Nakakainip. Jiang Zuking, ang galing naman ng mga gwardya. Akala ko magaling, damit lang pala ang tinitingnan. Nagpalit lang ako ng damit, madali lang akong nakapasok. Ganito ba talaga ang mga handaan ng mayayaman? Sobrang marangya naman. Ang pagkain. Hindi ko akalain na siya. Noong una, tinulungan niya si Lola. Pinalakas niya ang loob ko para dumalo sa handaan. Ngayon, siya naman mismo ang pumasok ng palihim. Ano kaya ang pakay niya?
Kumilos na siya. Tignan nga natin kung ano ang balak niya. Ang babaeng ito. Kung hindi alam, iisipin mo pa nga, na pinapahirapan ko ang mga empleyado ko. Ako si Yu Qingzhou. Qingzhou di ba? Matagal ko nang hindi nakikita si Ruowei. Halika, maupo ka. Mag-usap tayo. Lola, mag-usap kayo. Ikaw talaga, bata ka. Ruowei, huwag mong pansinin. Ganyan lang talaga ang ugali ni Qingzhou. Lola Yu, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po talaga siya masisisi. Si Kuya Qingzhou. Ang sarap, ang sarap. Kakain pa ako ng isa. Ang dami ng pagkain. Kakain pa ako ng isa. Siguro hindi nila mapapansin. Masarap ba?